pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migration and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress, using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Magandang araw ng Biyernes mga kababayani. Ngayon ay March 15, 2024 at sa ngalan po ni Pastor Rene Bunsoy, ay ito po si Gian Hamad, Communications Officer ng Global Filipino Movement para sa programang On the Move Agarang Aksyon ng GFM. Isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at narito po kayo sa programang On the Move ngayong hapon. Kami po ay inyong samahan. At this moment po, no, ito po yung mapapakinggan ninyo sa radyo at naka-live stream din po tayo sa ating Facebook page. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin or tagapanood mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga covered po ng coverage ng Radyo Guagua 99.9 FM. Magandang hapon po sa inyong lahat at samahan ninyo kami mga kababayani sa 2 oras ng makabuluhang talakayan. Kayo po ay bibigyan namin ng mga impormasyon, instruction, inspiration patungkol sa mga OFWs, mga bagay na dapat ninyong malaman, no, sa buhay po ng ating mga kababayani. And ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Global Filipino Movement streaming live sa aming Facebook page in partnership with Radyo Guagua 99.9 FM radio station na inyo pong napapakinggan simultaneously broadcasting on air. At nagpapasalamat po kami kay Mayor Anthony Joseph Torres ng Municipality of Guagua, Pampanga at kay Sir Aldwin Malyari, 10 ng kanilang staff sa Radyo Guagua 99.9 FM radio station for your partnership. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming pong organization at sa aming advocacy. Mga kababayani, ang Global Filipino Movement po ay SEC-registered non-stock, non-profit foundation na tumutulong at nagtumutulong at nagbibigay serbisyo sa ating pong mga kababayang OFWs at sa kanilang mga pamilya. At if you want to connect with us, maaari po kayong bumisita sa aming opisina na matatagpuan po ninyo. Dito lamang po makikita ninyo sa inyong screen. We are located at 10th floor State Center 2 Building, Ortigas Avenue,
Mandaluyong City. Yan. So, malapit lamang po siya sa MRT station, right across Robinson's Galleria. Katabing-katabi lamang po ng Department of Migrant Workers Office o mas kilala sa dating POEA. So, if you need to visit or if you want to visit our office, bumisita lamang po kayo. Bukas po ang aming tanggapan mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. At para naman po kayo ay manatiling updated sa mga kaganapan at ma-inform patungkol sa batas, benepisyo, karapatan at depensa, bilang isang OFW, kamag-anak ng OFW, or may kakilalang OFW, please connect with us through this social media platforms. No? Available po kami sa Facebook, the Global Filipino Movement Foundation, Inc., Instagram, Global Filipino Movement. Nakikita po ninyo ito sa inyong screen. At you may also follow us sa YouTube channel po namin, Global Filipino Movement Foundation, Inc. So kung kayo po ay may mga na-miss na programa at gustong balikan, lalo na po yung mga iba pa pong programa na ating pong ipinapalabas sa ating Facebook page, available din po yan sa ating YouTube channel. At nagpapasalamat din kami sa patuloy po ninyong suporta, sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming mga programa. At kung makikita po ninyo ang aming Facebook page, ngayon po ay mayroon na tayong 8,300 followers. Maraming salamat mga kababayani sa inyo pong pagtangkilik sa ating Facebook page. At ngayong hapon kami po ay nagpapaanyaya na kung ito pong live stream na ito sa aming Facebook page ay inyong nakikita, please do like and share this program. At sa lahat naman po ng nakakarinig ng aming programa ngayon sa Radyo Guagua 99.9 FM, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo kung kayo man ay nagda-drive, kung kayo ay nasa inyong mga tahanan, may ginagawa, samahan niyo lamang po kami at panigurado po marami kayong matututunan ngayong hapon, mga bagay po na ating aaksyonan. At kung kayo naman po ay gustong mag-comment, pa-shout out, feel free to comment down below sa ating pong comment section. At kung mapapansin niyo mga kababayani, ngayong hapon ay wala po si Pastor Rene Bunsoy. Siya po ay nagpapahinga. Medyo kailangan po na magpahinga ng ating pong tagapag-ulat, tagapagbalita. Pastor Rene, pagaling po kayo kaagad. At ako po muna ang hahalili sa kanya. Ako pong inyong makakasama, ako pong inyong makakakwentuhan at magbibigay sa inyo ng mga kaalaman at balita. Kaya nakasiklib po siya ngayon, kaya ako muna po ang kasama ninyo ngayong hapong ito. Kaya ngayong hapon po, sa 2 oras po ng ating maaksyong talakayan, no, papanood po natin. Meron po tayong special guest mamaya. Yan. At alam ko kilalang-kilala to ng mga OFWs na nakapunta na dito sa opisina o maaaring nakasalamuhan niya sa aming kapitbahay sa DMW po, or Department of Migrant Workers. Ayan, mga kababayani, kung inyo pong napapanood itong aming programa, please stay tuned until later. Nagpapasalamat din po tayo sa tulong ng ating tech assistant na ngayon ay katuwang ko dito sa ating studio. No? Maraming salamat for helping us with this broadcast, Sir Daniel Depra. Ayan. And speaking of services ng GFM or ng Global Filipino Movement, isa po sa mga programa o serbisyong hatid ng ating pong organization or ng ating foundation ay ang Caring for Outstanding Outbound Laborers. Madalas niyo po itong naririnig, no? Tuwing Biyernes, ito po yung ating binabanggit. Isa po ito sa programa na ma-avail ng ating mga kababayaning OFWs, lalo na po sa mga bumibisita dito sa aming opisina. Ito po ay mas kilala sa tawag na COOL program. At makikita niyo po sa aming screen ang mga serbisyong hatid ng GFM sa pamamagitan ng programang ito. At ang lahat ng ito, mga kababayani, lahat po ito ay libre. No, maaari po ninyong ma-avail ang mga libreng serbisyo katulad ng online appointment, e-registration, printing of documents, online submission of documents for direct hires, photocopying, paralegal services at
But wait, there's more. Ayan, meron din po tayong ibinibigay na complimentary meals for OFWs in need. At ang mga serbisyo po ito ay available from 7 a.m. to 4 p.m. While yung complimentary meals naman po o libreng pananghalian ay available po mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. At kailangan lamang po na mag-present ng food stub. Yung food stub naman po ay i-distribute po ito sa DMW office na dahil meron tayong partnership sa atin pong kapitbahay o tahanan ng mga OFW kung tawagin o yung DMW. So, first come, first serve din po ito. Kaya kung kayo po ay, lalo na po sa mga OFWs natin na naglalakad ng kanilang mga papeles, may mga bagay po na may mga fina-follow up sa DMW or may mga concerns tungkol sa kanilang employment, ako, maaari po kayo maka-avail ng mga serbisyong nabanggit ko at lahat po ng yan ay libre. At ngayong hapon, ito rin po ang ating pag-uusapan, no? Maaksyong Biyernes para sa ating lahat mga kababayani dito sa programang On the Move, Agarang Aksyon. Atin pong alamin ano nga ba ang mga serbisyong ino-offer ng GFM para sa mga minamahal nating OFWs. Madalas po natin ito nababanggit, no? Pero gusto po namin na talagang malaman ninyo ano nga ba ang mga tulong at ano nga ba yung mga serbisyo na amin pong maaaring ibigay sa ating mga minamahal na OFWs. At huwag po kayong magdalawang isip o mag-hesitate na i-avail ang mga ito dahil lahat po ito ay libre. Tama po, libre po ang lahat ng ito. At later, i-discuss po natin yan. No? Paano nga ba natin nabibigyan ng agarang aksyon ang mga pangangailangan ng mga OFWs? So, later, samahan po ninyo ako. We will only take a short break as sa ating pong pagbabalik. Makakapanayam po natin ang isa sa mga officers ng ating foundation, no, ang ating pong organization. Siya po ay kasama namin sa aming team na kilalang kilala ito ng karamihan ng mga OFWs, even po ng mga security guards na kaibigan natin sa DMW, kilala siya. Madalas po ay sa kanya inire-refer, no? At pinapapunta dito sa opisina, sabihin lamang ang pangalan niya. Later, makikilala niyo po kung sino ang ating special guest ngayong hapon. And shout out po sa ating mga viewers na nanonood ngayon. Binabati ko po, yan si Jaya May, magandang hapon po, kababayani, God bless. Magandang hapon din, Jaya May. Thank you for tuning in with us. Pakilike at share naman ang ating programa. Yan, Annabel Radomes Arsenio, hi po kay Ma'am Abby. Makakarating yan, Miss Annabel. Thank you for tuning in with us. Pakilike at share naman din po ang ating programa. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan or anything na kung kayo po ay nakaka-relate, experiences po ninyo with GFM or related po sa ating pag-uusapan ngayong hapon, huwag po kayong mahiya, maaari po kayong mag-comment, makisali kayo sa aming talakayan ngayong hapon. At we'll just take a short break at sa pagbabalik po natin, no, lalo pa nating palawakin ng ating kaalaman pagdating po sa para lalo pa ninyong makilala ang Global Filipino Movement at maunawaan po ng bawat isa, lalo na po ng ating mga OFWs kung paano kayo magbe-benefit sa mga services na ino-offer po ng aming programa. At yan ang ating aksyonan ngayong hapon dito pa rin sa programang On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. Please stay tuned with us. Wag po ninyo kaming iiwan. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ako po si Pastor Joey Gonzales, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City. Na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at asang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At
umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang domestic helper, na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatroma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, bilang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker. Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan, hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila dun sa ibang bansa. Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay nagtatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. Ayan po, nakikita ninyo sa ating screen ilan po sa ating mga updates mula po sa OWA or Overseas Workers Welfare Administration. 8 seafarers na lula ng MV Delonix nakauwi na ngayong gabi or kagabi po sa ating bansa. Sila ay masayang sinalubong ng OWA Airport Team at ilang mga kawani mula sa Department of Migrant Workers. At ang nasabing mga seafarers ay nanggaling ng Libya at nakauwi na sa bansa lula ng flights QR932 at QR928.
Bilang bahagi ng maingat na serbisyo ng OWA, hindi lamang sila binigyan ng financial assistance, kung hindi po sila rin ay tinutulungan sa mga pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain, transportasyon at hotel accommodation kung kinakailangan. Pasensya na po sa kaunting technical issues or problems natin. Medyo na-mute po yata kanina. At sa pagpapatuloy po ng ating mga update, ito naman po ang pinaka-fresh na balita mula po sa Department of Migrant Workers or DMW. At papakita po natin ng ilang litrato dito sa ating screen. Ang dalawang sugatang crewmen ng MV True Confidence ay kasalukuyang nilalapatan ng medical care at atensyon sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Sila po ay nakabalik na, mga kababayani. Binisita ni DMW Acting Officer in Charge Undersecretary Bernard P. Olalia at Assistant Secretary Felicitas Cuba yung mga sugatang tripulante or crewmen at nakipagkita sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Parehong nasa stable na kondisyon na ang dalawang crewmen, ngunit sasailalim sila sa full medical evaluation at assessment. Nakatanggap din po sila ng mga financial assistance na tig 50,000 bilang paunang tulong pinansyal mula sa DMW. Mga kababayani, ang MV True Confidence ay isang bulk cargo vessel na tinamaan ng missile ang bulk fuel section ng barko na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nilamon ng apoy ang barko. 3 sa 20 tauhan ng barko ay namatay sa pag-atake at 2 sa mga nasawi ay mga Pilipinong marino. Ang 13 pang Pinoy na crewmen ng barko ay nagmamadaling lumikas sa barko, kabilang ang 2 na nagtamo ng malaking pinsala at 1 pa ang sugatan. Ang 2 crewmen naman po na nabanggit ay malubhang na sugatan. Dumating na po sila kahapon ng umaga sa pamamagitan ng espesyal na chartered medical evacuation flight mula sa Djibouti City, habang ang iba pang 11 crewmen ay dumating na sa pamamagitan ng regular commercial flight noong nakaraang Martes, March 12, 2024. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa programang On the Move, Agarang Aksyon. Shout out po sa lahat ng ating mga listeners at viewers. Happy listening po sa mga nakatutok sa Radyo Guagua 99.9 FM. At hello po kay Ma'am Joy Ilagan. God bless DMW sa patuloy na paglilingkod. Thank you for tuning in with us, Ate Joy, Ma'am Joy. God bless OWA. At ganun din po sa mga na-mention po ni Ma'am Abby sa ating comment section, sa ating mga volunteers at ilan po sa ating mga kaibigan, minamahal na OFWs. At ang oras natin ay 3:22 PM. Nakatutok pa rin kayo dito sa ating programa at hindi ko na patatagalin pa. Gusto ko po sa inyong ipakilala ang ating special guest ngayong hapon. Sa aking pong tabi ngayon ay, sabi ko nga po sa inyo kanina, kaibigan po siya ng maraming OFWs dahil sa kanya nakasalalay ang kanilang free lunch. Ang ating guest ngayong hapon ay kaibigan din po ng marami sa mga empleyado, partners po natin sa Department of Migrant Workers. Siya po ay officer ng Global Filipino Movement under po ng Government Partnership Department. And he is also a pastor, a volunteer preacher from Cainta, Rizal. Ang kanila pong church ay ang Jesus Christ Church of the Valley in Cainta, Rizal. Shout out po sa lahat ng mga churchmates ni Pastor. Batiin ko na rin yung mga churchmates ko sa Words of Wisdom Fellowship sa Ugong, Valenzuela. Yan, kung ito po yung napapanood niya, mga churchmates, share naman po natin ang ating programa. Ayan, pakilala ko na po sa inyo, walang iba, kundi ang mahal ng mga OFWs, mahal ng mga empleyado ng OFWs. At mahal din po namin lahat dito sa GFM. Walang iba kundi si Sir Dennis Chamante. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Ma'am Gian. Ayan. Magagala ko pong kasama kayo at binabati ko, of course, lahat ng OFW, anumang oras nandun kayo ngayon sa inyong mga bahay o pinagtatrabahuan sa abroad, ay magandang araw na lang. Hindi ko alam kung oras kayo gising ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. At ang ating pong live stream ay napapanood din sa Magic 6 Facebook page at radio station in Saudi Arabia. Shout out din po kay Ma'am Amira na ngayon po ay may sakit din. Medyo usong-uso po yata, Pastor Dennis. Magpagaling po kayo, Ma'am Amira, at
makasama po namin kayo sa susunod na Biyernes. Ngayong hapon, Sir Dennis or Pastor Dennis, pag-usapan po natin ang isa sa mga serbisyong hatid ng GFM from the COOL program na nabanggit po natin kanina, o yung tinatawag nating Caring for Outstanding Outbound Laborers. Ito po ay libreng serbisyo para sa ating mga minamahal na kababayang OFWs. At nasa tabi ko po ngayon ang ating isa sa officers ng aming team na magpapaliwanag sa atin, magbibigay ng mas malawak na kaalaman patungkol sa mga serbisyo na magbe-benefit po ang ating mga minamahal na OFWs. So simulan po natin doon sa mga nabanggit kanina, Sir Dennis. Meron po tayong e-registration. And I think nung kami po ay nag-survey sa ilan sa aming mga OFWs, marami po silang mga assistance na kailangan dito sa ating opisina. But I would like to share with you ito pong short clip, pakita po natin ito, Sir Daniel, at maipakita natin ng ilan po sa mga glimpse, kaganapan kung ano po yung mga bagay na ating nasiservisyohan dito po sa ating opisina. Please watch this video. John Israeliasa from San Miguel, Iloilo po. Pinakilala lang po ako ng guard dun sa baba sa OWA kay Pastor Dennis Diamante po. Kaya po nakapunta po ako dito sa GFM po. Tinulungan po nila akong mag-upload ng mga documents ko po through online sa DLW po. Yan po mga kababayani, ang kadalasang tagpo dito sa aming opisina sa Global Filipino Movement. Nasa kabilang kwarto lamang po yun. Sa aming opisina ay marami po mga OFWs na bumibisita araw-araw at marami po silang mga inilalapit po na concerns at assistance na kailangan po mula sa atin. At kanina nga po nabanggit natin according po sa responses ng ating mga kababayaning OFWs, isa sa kadalasang ipinupunta nila rito ay yung kailangan nilang tulong pagdating po sa e-reg na tinatawag or e-registration. Sir Dennis, pwede niyo po ba kaming i-inform, pwede niyo po bang kaming bigyan ng mas malawak pang kaalaman? Ano nga ba ang e-registration ng mga OFWs at bakit ito mahalaga? Ma'am Gian, bago ko explain ng e-registration, gusto ko lang bigyan ng picture yung online services ng Global Filipino Movement. Ang ating Global Filipino Movement ay may free online services at ang aming online services ay nag-offer po kami ng free online appointment sa mga kailangan ng kanilang records, ang mga tinatawag na info sheet. So yung OFW para maka-apply sa agency o mapagtrabaho ulit ay kailangan ng info sheet. So kailangan mo mag-online appointment para makuha mo yung info sheet. So and then of course kailangan din ng OFW ng e-registration, and then kailangan din nila ng pag sila naman po ay
kasama sa kanilang employment ay kalandin po nila ng tinatawag na PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar, na ito ay ginagawa din online. No? Dati po ito ay face-to-face na seminar para sa OFWs na first-timer na mag-abroad, pero ginawa na lang online ng ating pamalaan. And then, meron din pong tayo na mga appointment para sa mga nagbabakasyon na mga OFW o kaya yung sila po ay babalik sa employer pero hindi na po sila nasa ilalim ng agency kasi babalik sila sa same employer, nagre-renew lang ng contract, so kailangan po nila ng OEC para makabalik. No? So magagawa din po tayo ng online appointment para dyan. So itong e-registration, Madam Gian, ay sinasabi namin palagi sa mga OFW, ito po yung palatandaan na legit kayong OFW. Lahat ng tao pwede tawagin nila sarili nila OFW. Paano pa talaga tayo maging OFW sa mata ng ating pamalaan? Ang first step po ay dapat si Pilipino na gusto mag-abroad ay gumawa ng e-registration. Nagsimula po ito 2017 pero naging ganap talaga na naging procedure 2018 na naging online na siya. Naging online na siya. So, e-registration para po itong online resume mo, and at the same time, ibig sabihin ay naka-register ka na po sa ating Department of Migrant Workers na dating PUA sa kanilang database na ikaw ay nakalista na isa sa mga OFWs. Okay? So, e-registration po ang kailangan mo. At doon po sa e-registration na yan, doon po kayo magta-transact ng business sa DMW. No? Ano man po ang kalagayan nyo na klase ng OFW, seafarer ka, land-based, okay, direct hire ka, may agency, o kaya government placement branch o tinatawag natin na government-to-government na application sa pag-abroad. Lahat po yan, lahat ng transaction mo, hindi mo kailangan pumunta sa DMW face-to-face muna, mag-online o muna kayo. Ayun. So, let's clarify, no, Pastor Dennis, na ang e-reg po ay required, no, sa lahat po ng mga OFWs. At masasabi lamang na ikaw ay legit na OFW kapag ikaw ay registered online. Now, saan pong website sila pupunta, Pastor Dennis, para makapag-register? Punta po sila sa dmw.gov.ph. And then pag open niyo po ng page ng DMW ay makikita niyo po on the right side or sa below, may pipindutin po kayo doon na e-registration. Ayun. Sige, later po siguro pakita po natin, ma-walk through po natin sila. Meron akong tanong para sa inyo, Pastor Dennis. Kasi kanina nabanggit ninyo yung direct hire tsaka agency hired. Mayroon po bang pagkakaiba ang e-registration ng mga hired sa agency at ang mga direct hires po na OFW? So ganito po, yung pagkakaiba. Naunahin ko muna po yung direct hire, no? And then ika-clarify ko pa rin po kung sino ang direct hire, no? Kasi ginagamit po ito na term na loosely na ng iba pero hindi pala sila direct hire. Ang direct hire po ay yung employment through a direct employer. But ang priority po ng gobyerno, bakit may direct hire pa dapat nire-require naman mag-agency yung iba, ay ang priority po ng direct hire ay yung magtatrabaho po sa mga embassy. Whatever embassy is that. Okay? Magtatrabaho din sa mga embassy ng Pilipinas. Okay? So kasama po pati yung mga OWA worker ay nag-a-apply po dyan, no, sa e-registration din. No? Pag naging NW o polo officer sila sa abroad, ay meron din po silang e-registration. Nagtatrabaho sa mga embassy natin, nagtatrabaho sa United Nations or any United Nations agency, okay? Any international agency, okay? Or magtatrabaho po sa isang royalty, no? Karamihan sa Middle East, no? Sa royalty or a military assignment, okay? Abroad, okay? And lastly, companies that are new to hiring Filipinos, okay? They are being allowed to employ at maximum of 5, pero kailangan i-present muna nila ang kanilang
kontrata sa ating MWO o dating polo natin, no, Migrant Workers Office, sa bawat embahada o consulate sa iba't ibang mga bansa. So, yan po yung direct hire. Ano? So, ang direct hire po, dahil wala siyang agency, ay either siya personally ang mag-register, magkaroon ng e-registration. And then doon sa loob ng e-registration, meron po doon slot o button na pipindutin niya for direct hires. Mag-a-apply po siya doon. No? Mag-open po siya ng account doon. Or tawag dyan ay application. Okay? While yung agency deployed na mga OFWs, ang nag-aasikaso po niyan ay si agency. Bagamat, dapat si OFW po ang gumagawa ng e-registration. At kung nakagawa na siya, sa kanya isa-submit ang account number niya or kanyang email at saka email na niregister sa e-registration. Okay. Pwede ko bang medyo mag-expose ako ng konti? Sige po. Sadly, ito pong mga agency hired natin na mga OFWs at majority po sa kanila ay will work abroad as domestic helpers. Medyo wala masyado problema sa skilled or professional. Sadly po, karamihan po na mga OFWs na land-based ay iba po ang gumagawa ng registration nila. Okay? At karamihan po sa nalalaman namin ay hindi nila alam na may registration na sila. Kaya later on, nagkakaproblema sila pag lumapit sa amin, gusto ko po ng registration. Pag pindot po namin, ay lalabas po na hindi ka na pwede mag-apply, mag-open ng account kasi meron ka ng registration. Yung pala, so sabi niya, hindi ko po yan alam. Ano po yung nilagay kong information doon? Sadly, ito po ay ginagawa ng mga agencies para lang po mapadali ang process. Nagsi-shortcut sa proseso. Okay po yan sa unang alis. Pero dahil hindi alam ni OFW kung paano pumunta sa registration na dapat sa pangalan niya, ay doon po later on nagkakaproblema. Pagbalik manggagawa na siya, pag nag-apply siya ulit, doon po nagkakaproblema. Nako. At ito po ang kadalasan na pinupunta rin po nila dito, no? E-registration. Ngayon, Sir Dennis, na-mention mo na ito pong e-reg ay una, no, responsibility siya ni OFW. At mas for their protection din, mas mainam na sila yung gumagawa nito. Yes. Pero ang question ko po ay, paano po natin sila natutulungan? Pag pumunta po ba sila dito sa opisina, sila ang gumagawa nito or tayo po yung nag-encode ng information para sa kanila? Okay. Just a little background, nung tinatag po itong whole program, lalo na yung online services, ay ang goal po namin is to educate the OFWs how to transact business with government agencies, especially online, on their own. So gusto namin ma-empower po sila. Okay? But we set up, of course, computer units here, PC units sa office para matulungan sila at ma-assist sila. So our role is not only just to help them get their papers, get their online transactions, but really to educate them para they can do it on their own. At lalo na sa panahon ngayon, they can do it in their cell phone. Okay? They can do it in their cell phone. Yun lang sa ngayon, hindi po na perfect in technology sa cellphone ng ating technicians or IT experts dyan sa DFW. Kasi na-design po yung registration, yung mga online services para sa PC, no? Para sa PC o laptop. So medyo may nawawala minsan o nag-hang minsan sa cellphone. Pero again, our goal is to let the OFW do it themselves. Yun nga lang Ma'am Gian, ay sadly po ay 80 to 90% of our OFWs are not techie. Okay, hindi po sila techie. So, yun lang po yung challenge diyan, no? Bagamat marunong na dumutdot ng cellphone, pero pag talagang yung the technical side of navigating any site, medyo may kahirapan sila. So, kailangan natin yan.
Ayun, sa ganung bagay po sila na-assist ng GFM, no? At si Sir Dennis at isa po sa ating frontliner, siya po ang kadalasan na nag-a-assist sa ating mga OFWs. So, hindi po magiging issue ang security ng kanilang information dahil katulad nga po na nabanggit ni Sir Dennis, ang mga OFWs na nag-encode ng kanilang mga personal information unless with their permission, doon po natin ine-encode, doon po natin sila tinutulungan. Sir Dennis, ilang e-registration ang kailangan nilang i-register tuwing sila po ay aalis? Kailangan po bang bagong registration po ba? Kailangan ba nito ng renewal every time na sila ay aalis ng bansa? So, Ma'am Gian, yung e-registration nga started in 2018 o naging full blast sa 2018. And from there on, ay talagang one account lang po ang allowed for OFW. One account lang po yan. No? Proof, pwede nyo pong i-update po yung laman yan. Kasi it's like your resume. At the same time, it's like doing virtual office. No? Nag-transa kayo ng business sa DMW. So meron din po dyan na yung profile ninyo. Nakalagay po mga beneficiaries nyo dyan. And then, of course, doon din kayo papasok para kumuha ng inyong OEC later on. No? So, napaka-importante po yung registration. Ayan, maraming salamat, Pastor Dennis, sa lahat ng information. So, mga kababayani, malinaw po ang ating e-registration or online resume ay available po anytime na gusto niyo itong i-check or i-update. Wala po yung expiration. Kaya pakitandaan po ang inyong password kapag kayo po ay nag-register. Yan. Later po, magpakita kami ng walkthrough kung ano ang itsura nito para sa ating mga viewers, sa mga OFWs po na nanonood ngayon at nakikinig din. Maturuan po namin kayo kahit paano, simple walkthrough sa website kung saan ninyo to hahanapin. At katulad nga po ng nabanggit ni Sir Dennis kanina, ang ating main goal ay ma-educate ang atin pong mga kababayang OFWs. Nang sa ganon ay hindi na po tayo magugulat, no? May existing na pala kayo or wala pa, hindi na kailangan gawin ng agency ninyo nang walang pahintulot. Ayan. Hindi na rin kailangan gawin sa computer shop. Nako, ang mga security, ang mga personal information po natin ay medyo hindi po safe, no, kapag tayo ay nasa public domain. But anyway, sige po, later ipapakita po natin yan. Tayo po ay magte-take muna ng short break. Now, we will be back in a few minutes at manatili po kayong nakatutok dito po sa On The Move, Agarang Aksyon ng GFM. Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep. Bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito at baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro. Ang mag-abroad, tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Pilipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot. Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali,
at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo. Magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang! Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang apat na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba na harapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya dito. At
nagbabalik po ang programang On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. Ang oras natin ay 3:48 p.m. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programa from 99.9 FM Radio Guagua at maging sa ating pong Facebook live stream sa Global Filipino Movement Foundation Inc. na Facebook page. At magandang hapon po sa lahat ng ating viewers na nag-comment po sa ating comment section. Ayan, nandiyan si Ma'am Amira. Good afternoon everyone. Good morning here in Saudi Arabia. God bless po sa lahat. Ma'am Amira, please get well soon. Pahinga po kayo ng mabuti. Ganon din po kay Pastor Rene na ngayon ay nagpapahinga din po at nagpapagaling. Ayan, at si Ma'am Joy Ilagan, thank you po for tagging your Facebook friends. God bless, Ma'am Amira. Praying po sa inyo. Sabi po ni Ma'am Joy Ilagan. Mabuhay ka, Sir Dennis. Ayan, mabuhay ka. Salamat, Ma'am Joy. Napakasipag po na. Isa rin po naming officer yan. At ito na nga, tinag niya na ang kanyang mga friends, no? Si Benita Ebreo, Santoyo Ariza, Amada Asilo, Lizette Manigbas, Jane Atienza Akar, Jane V. Clavel, Janet Lorenzana Montalban. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayani. At ganun din, kina Sally Barbosa Batan, Ma'am Helen Santos, Jengjeng Priscilla M. Mangubat, and Shirley Sambayan. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayani. Salamat sa pagtutok sa aming programa. Shoutout din po kay Bel Beltran. Yan, ganun din kay Terencia Simbahon Oga, kay Hyacinth at Janica Sueno, Ninya Espiritu. Ayan. Meron pa. Hello din po kay Herlene Cortez. Ang lahat po ng pagbati na yan ay kay Ma'am Abby Rodriguez na ating pong help desk, OFW help desk officer. At again, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay sa programang On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. Ang inyo pong lingkod ay si Gian Hamad sa ngalan po ni Pastor Rene Bunsoy sa ating programa. At kasama pa rin natin ang ating pong special guest ngayong hapon, isa po sa pinakamasipag, no, na teammate namin dito sa Global Filipino Movement, si Pastor Dennis Diamante, ang ating pong officer na madalas nasa labas. Literal po na nasa labas, ano, kasi siya po ay madalas na nasa DMW office. At pinag-uusapan pa rin po natin ang mga services po ng GFM, specifically po yung COOL program na tinatawag, o yung madalas po nating binabanggit, madalas ninyong naririnig na caring for outstanding outbound laborers. At kanina nga po ating po napag-usapan at natalakay natin ang e-registration, no? Isa pa lamang ito. Ano po, sa mga free services na ating ino-offer. Ngayon meron akong follow-up pa, Sir Dennis, no? Yaman din lamang na yun po ang ating napapag-usapan. Bago po natin ipakita bago natin sila i-walk through or ipakita po yung screenshot ng kung ano po yung makikita ninyo sa inyong website. Meron lamang po akong tanong dahil po narinig ko po na mayroon na pong existing na OFW pass. Sa mga aspiring applicants po abroad or sa mga OFWs natin ngayon, marahil kayo po ay familiar din po dito, no, sa OFW Pass. Ngayon ang question ko, Pastor Dennis, hindi po ba siya, ano po ang pinagkaiba nito sa e-registration? At ano po yung purpose? Bakit parang pareho lang naman po ng nilalaman? Pero ang mga existing OFWs po na meron ng e-registration, bakit kailangan pa rin po na gumawa ng OFW Pass? Okay. Ma'am Gian, yung OFW Pass ay yan po yung innovation ng Infotech or IT department ng DMW. Yan po ay sinimula ng panahon ni Secretary Susan Ople. At ang layon po niyan ay mag-create ng app para sa OFW para lalong mapadali yung processing ng papers at mapadali yung pagdaan nyo doon sa airport, no? Para makaalis kayo agad. In one app, andun na lahat ng kailangan documents to prove that you are a legitimate OFW, no? But this app
ay on pilot testing pa lang, mga kababayan. Ito po ay sinusubukan ngayon, pilot testing in some countries na highly concentrated ang mga OFWs natin. For example, Dubai and I believe Saudi Arabia, no? And ayaw ko na mag-mention na iba pong bansa. Pero they're pilot testing it. That's why it's not yet fully operational. Kasi meron mga lalapit sa akin na oo, nag-register na ako. Ito, napapakita na sa akin OFW Pass. Sabi ko, ma'am, hindi pa ho tayo dyan dadaan. So, dito tayo sa registration. We believe that within this year ay maging fully operational niyan. At ganoon pa man, yung nalalaman niyo tungkol sa registration ay hindi pa rin po mawawala yan pag kayo ay mag-operate na ng OFW Pass. Ayun. So, parang yung OFW Pass ay one-stop up. Yeah, one-stop Tama up. po ba? One-stop up para po sa ating mga OFWs. At katulad po na nabanggit ni Sir Dennis, no, to clarify po, lalo na sa ating mga OFWs at mga manunood, ito po nga, tagapakinig din po, ang OFW Pass ngayon ay developing po. Nasa stage pa po siya. Nasa transition stage pa. Pilot testing. So, please be patient po, no, para rin po ito sa inyong convenience. At katulad po ng na-mention kanina, ang goal naman po ng ating BMW ay within this year, ito po ay maging fully operational. Mas mapapadali po para sa ating mga OFWs ang mga prosesong katulad nito. Ayan. May ipapakita po kami sa inyo dito po sa ating screen, a simple walkthrough of the e-registration from the website of dmw.gov.ph sa mga susunod po na slides. Ayan, mamaya balikan po natin yan. Eto, Pastor Dennis, pwede mo po ba kaming i-walk through? Gabayan niyo po kami kung paano po natin, saan po pupunta ang ating mga OFWs pag-visit nila sa website ng dmw.gov.ph. Okay. So, doon po tayo magsisimula sa, i-type nyo po sa Google, dmw.gov.ph. And then makikita niyo po yan sa blue bar. Okay. Makikita niyo po sa blue bar, mayroon pong nakalagay dyan na OFW Pass, online services. And then on the right side, mayroon nakalagay na quick links. So, it's either yun po yung pipindutin niyo, online services sa taas o itong sa right side, right-hand corner ng website ng kanyang wall. So may makikita po kayo dyan na e-registration. Okay? And by the way, dun sa taas, makikita nyo payers naman. No? Pre-Employment Orientation Seminar, which is again, online seminar para malaman kung handa na si OFW, si Pinoy na mag-OFW. O kahandaan po yan sa pagiging OFW. Tinatakil po yung mga challenges sa abroad. So, ang sunod po na yan ay e-registration. And then may kasunod po dyan ay yung direct hire processing. And then, makikita niyo po dyan yung OFW records. Hindi na tayo abot doon. Direct hire processing, at saka agency, I think agency processing. Agency processing. And then government placement din. By the way, either all actually sa mga iyon, magbalik manggagawa processing, either all actually yon, pag pinindot mo, pupunta ka pa rin sa e-registration. So again, ulitin ko, e-registration, pwede niyo pindutin. Kung kaya ay balik manggagawa, pag pinindot niyo yung balik manggagawa processing, ay doon din kayo pupunta sa e-registration, o kung direct hire, ay doon din kayo pupunta. Okay? Balik e-registration po talaga. Isa ito sa pinakamahalaga na hindi po nila pwedeng skip na proseso. Yeah. Ayan. Sige po, pakita po natin yung next slide upang makita nila. Pag kinlik po yung e-reg na link, Pastor Dennis, ito po yung makikita nila. Medyo na-advance tayo ng konti. Yan. Ayan. Okay. So, pag nagawa po kayo ng registration, hihingin po yung information ninyo, basic information. Kaya kailangan po ng passport ninyo. Okay? Although we have now the national ID, and also your NBI could be also a source. Basta po kailangan nyo po dyan ilagay yung full name ninyo. Pati yung pangalan ng nanay nyo, ng dalaga siya, apelyido niya.
birthdays, everything, no, ng basic na information, and then pipiliin niyo po kung kayo po ay skilled or professional, no? So pipiliin niyo po kayo. So just to give you overview, doon po sa bago pa po yung makarating dito, so yun po, maglalagay muna kayo ng mga information sa inyong pagkatao, and then i-click nyo po yan, isa-submit nyo po yan, tatanungin kayo, ito ba yung gusto mo i-submit? So, pag sinubmit nyo po yan, magkakaroon na kayo ng ganitong itsura. Okay? So now, sa left side, makikita nyo po dyan, ang nakalagay ay na dashboard, no? Dashboard. Which is, ito na yung dashboard, yung nakikita nyo. So, makikita nyo po dyan, kailangan nyo mag-upload ng picture ninyo na 2x2 at saka passport, picture ng passport, no? Yung passport natin usually is, di ba, may sa taas, may flag, no? Parang may flag ng Pilipinas, and then yung page na meron tayo dyan picture at information sa baba, no? Kahit yung sa baba na lang, no, ang inyong scan at i-upload dyan. Okay? So, yun, pinaka-basic siguro para, kasi parang resume nga yan, may picture nyo at sa picture ng passport. Now, let's go to the left side, no, ng wall na ito. Yes. Aside from dashboard, may nakalagay my profile, and then my education, my experience, my documents, my resume, and then log out, So makikita niyo po, no, parang resume talaga po ito, no? Parang curriculum vitae o kaya biodata, no? Kasi may education experience. So if you fill out niyo po 'yan, no? Pero as a start lang po, kasi nga pwede namang i-update ito. Punta lang kayo sa my profile, okay? So if you fill out niyo po, yung marami doon na hinihingi din ng information, kasama na po yung pati height niyo, weight niyo. Now, ang common po na mistake ng nag-fill out ay yung sanay po tayo sa English system, yung weight mo nasa pounds pa, yung height mo nasa foot pa, okay? Or foot pa pero English system. Ang hinihingi po dyan na information ay kailangan sa height ay sa weight is in kilos or kilograms, and yung weight niyo po is height niyo is in meters, no? So minsan mag-convert sila, pastor. Kailangan magpa-convert kayo kay Google. May conversion naman po na magagamit. Yun nga, nakakatawa ko minsan kasi pag ni-review ko yung nakagawa na ng e-reds, pag tinignan ko yung height nila, nakalagay 150 meters. Ayan. Mas matagpad pa kayo sa building, So hindi naman po dapat ganun. 1 point ganun lang dapat yung height natin. Okay, lalo na sa Pilipino. So pag na-fill out niyo po yung my profile na yan, lalabas na rin po yung mga education niyo dyan, experience at others, And then, pag na-fill out niyo po yan, kasama po doon yung mag-submit po kayo ng number ng IDs ninyo. Usually, ang hiningi po ay una, passport, kung kailan mag-expire, or kailan nakuha at ma-expire, at ang number ng passport ninyo. And then, basic po ay yung pag-ibig. Kailangan din ng pag-ibig na kailangan i-encode doon yung number, number niya sa pag-ibig. Pag-ibig mid po yan, klaruhin ko rin po, kasi iba, sir, meron naman akong pag-ibig eh. Ito yung number. Sabi ko, ma'am, hindi po yan yung hinihingi. Alam ko po, naghuhulog na kayo sa pag-ibig. Therefore, may number kayo sa pag-ibig. Ang gusto po ng pag-ibig ay magkuhan po kayo. Mag-register online sa kanilang website. pag-ibig.gov.ph din yan, at mag-register kayo doon as an online member of their website. Para ma-issuean po kayo ng MID number. Yung MID po ang nire-require sa i-require mo doon sa identification mo. Pangatlo siguro na kailangan mo ilagay doon ay either your PhilHealth or your SSS. Pero at least ang two basic po. Kasi may lalabas po dyan na please encode your pag-ibig kasi gusto nila mayroon ka pag-ibig bago umalis. Pero bagamat kung hindi niyo po yung mga bigay ang pag-ibig niyo, makakalabas pa rin pa kayo ng Pilipinas. Pero again, kukulit-kulitin kayo ng registration,
na ilagay nyo ang inyong pag-ibig. Okay? Baka pangalan ng love life nila ilagay doon, Pastor. Okay, and then Ayun. last po is beneficiary. Napaka-importante din po yan. Ano man mangyari sa inyo, wag naman sana na worst, pero that beneficiary will help our government identify kung sino nga yung inyong beneficiaries kung may mangyari sa inyo sa abroad. Okay? And then, pag na-fill out nyo na po yung My Profile, punta kayo sa My Resume. Again, sa left side, pipindutin nyo yung My Resume. Makikita nyo po dyan yung summary ng lahat ng in-encode ninyo information plus your picture plus your passport. Okay? So, yung My Resume po is talagang will serve as your resume na. Na electronic resume nyo. I-print nyo po yan. Kasi yan po yung hinihingi, lalo na ng mga agency hired na OFWs. Okay? Ipiprint nyo po yan kasi yan ay hihingi ng agency. Ang pinaka-importante po dito sa e-registration, yung e-registration number nyo. That is for life. So, huwag nyo kalimutan. By the way, balik lang po konti, atas lang po konti, Ma'am Gian, sa pagbubukas po, kung totoo po talaga wala kayong e-registration, pupunta kayo sa e-registration, pero wag po kayo mag-type muna ng inyong email, no? Makikita niyo po dyan sa baba is yung register. Yun po yung pipindutin niyo muna. Kasi hindi pa kayo member, kumbaga, ng e-registration, wala pa kayo sa listahan. First time pa lang po nila mag-fill up. Yan muna yung pipindutin niyo, yung register, at tuloy-tuloy na po yan. Ilalagay niyo yung information niyo. Okay? Yes. And then, pag first timer po kayo, ay hindi muna kayo magta-type din ng password doon sa taas. Sundan niyo po lang yung register na yon. And then, magbibigay po kayo ng password niyo doon, ng email address niyo. At dapat po yung email address niyo ay talagang functioning po. At sana sa oras na nagta-type po kayo, may data po yung cellphone ninyo. O kung may laptop naman kayo, may wifi sa bahay, walang problema, Pero kung nasa labas kayo, ay may data yung cellphone ninyo. Kasi po, pag nag-submit na kayo ng pangalan nyo for registration, ay kayo po ay i-email ng DMW sa email na binigay nyo at ibibigay nila po doon yung temporary password ninyo. Okay, yung temporary password nyo. Yung temporary password na yan, 5 digits, 5 characters na po yan. Yan po ang itatype nyo ngayon. I-close muna mag-close muna yan nyo, ng e-registration nyo na application. And then bubuksan nyo ulit yung e-registration nyo. Saka na kayo magta-type ng email ninyo na sinabit doon. And then kung first time nyo nabuksan yan, gagamitin nyo pong pinadalang temporary password. Pag nakapasok po kayo, tatanungin na kayo ngayon ng permanent password ninyo na gusto niyo. Okay? So, kailangan nila itong palitan. Again, napaka-importante po to na hindi niyo makalimutan kung ano yung email ninyo na binigay at saka yung password niyo na binigay. By the way, balik na lang to, medyo po atas ng konti, sa paggawa po ng e-registration, ang hinihingi po yung totoo niyong email, buhay niyong email. Okay? Pero, hindi po hinihingi ni DMW na ibigay niyo po yung personal password niyo tuwing nagbubukas kayo ng email ninyo sa inyong cellphone o sa inyong PC, sa laptop. Hindi po niya hinihingi yon. Pwede kayo mag-invento ng bagong password. Okay? Hindi po niya hinihingi. Kasi alam ng DMW na personal niyo po yan. Pero of course, ang iba choice nila ay gusto pareho. Walang problema po yun. Basta kayo po itandaan niyo po yan kasi babalik at babalik din kayo sa registration. So, 3 bagay po ang tatandaan ni OFW dapat. All her or his OFW life. E-registration number, which is lifetime. The email address that you provided, and your password. Kaya ang ginagawa ko po ay piniprint ko po yung resume ni OFW. So, makikita nila yung e-registration number niya. And then, yung email na sinabit niya. And then sa likod, isulat dapat ni OFW yung kanyang password o somewhere sa notes niya, sa cellphone niya. Basta kailangan tandaan niya kasi sasakit po yung ulo niyo pag nakalimutan niyo yung cellphone, yung inyong password sa e-registration.
Ayun, grabe. Sobrang detalyado at nako, kahit ikaw ay hindi nanonood, nakikinig ka lang, ay kung napakinggan mo mabuti, malinaw na malinaw ang instruction na ibinigay sa atin ni Sir Dennis. Maraming salamat for that exhaustive, comprehensive walkthrough sa ating pong website. One page pa lang yan, ha? One page pa lang. Naku, mamaya meron pa. Pero ito po, no, 3 bagay na ating tatandaan, mga aspiring OFWs, existing OFWs na active na OFWs, mga kababayani, tandaan po na ang e-registration number, tandaan, itago, mag-keep ng record dito. Pangalawa, yung email address na ginamit po ninyo sa inyong e-reg at ang password, napakahalaga para hindi po kayo magkaroon ng problema sa pagre-retrieve ng inyong password dahil ito pong e-reg ay kakailanganin po ninyo every time na kayo po ay aalis ng bansa. Kung kayo po ay may plano na maging OFW for the next 10 years, 20 years or more, ang e-reg po na ito ay gagamitin po ninyo until mag-transition po sa ibang platform. But for the meantime, ito po ay napakahalaga at maraming salamat, Pastor Dennis. Napakahalaga. Dagdag ko lang sa kasandali. Sige po. Ginagawa rin namin ito, no? We suggest you print 2 copies of your resume. Kasi nga, hihingin, kung kayo ay agency hired, ay kayo po, isasubmit niyo po yun sa agency, so mawawala na naman kayo ng kopya. No? Dapat ay meron pa kayo kopya na isa, nandoon yung password, na hindi niyo makalimutan. Gusto nyo, tatuhin nyo pa ang isa sa kamag-anak. Ayun, napakagandang advice. I-secure po natin yan. I think maganda po yung advice ninyo na pati sa mga kamag-anak, magbigay po tayo ng kopya. Lalo na po, kontrata, nako, lagi po natin yung ipinapaalala dito sa ating programa. Mahalaga po na ang ating mga kaanak, no, ay alam ang bagay na ito. Sa next slide po, mayroon pa tayong ipakita, no? Dyan muna pa, same page pa rin. Same page, okay. So, gusto ko lang bigyan kayo ng picture na pag may registration na po kayo, so kung kayo po ay agency hired, isasabit po yan sa agency at sila na po bahala, mga tuloy-tuloy po yun na magpasok ng mga requirements ng gobyerno sa account ninyo. No? Ngayon, pag direct hire naman kayo, ay ipipindutin nyo yung direct hire application, magsasubmitin po kayo doon ng mga detalye ninyo, mga basic information, at yung bansa. And ito na, yung next page. By the way, sorry, yung G2G hiring o government to government, dito rin po ginaganap. Pati po mga announcement kung saan po yung opening. No? Kung G2G hiring, opening po mga available jobs in Saudi, in Germany, in South Korea, Taiwan, Japan. Yan po yung may mga G2G tayo na or labor agreement, no, sa mga bansang yan. Okay. Nako, baka maengganyan na silang mag-apply, baka tumingin na sa website. Ano po? Okay. Sige, tuloy po natin, Sir Dennis. Okay. So, isa sa mga medyo ma-detalye na within the registration na pag-operate ay yung para sa direct hire, no? Kasi nga hindi wala silang agency, so parang kami yung nag-assist, tayo yung nag-assist sa kanila. By the way, sa nagbabalak po na doon na lang po sa computer shop magpagawa ng e-registration, pwede naman po, pero alam niyo po ang mga computer shops ay they really nag-charge po sila ng medyo malaking fee sa bawat transaction ninyo, kahit na appointment lang yan. At yung direct hire po is among the top na pinakamahal na pag kinuha niyo yung services ng computer shop, ay sisingilin kayo within about mga 350 sa paggawa lang ng registration. Pero hindi pa po yan nagtatapos dyan. Kasi pag nag-update kayo, okay, mag-upload kayo ng document, another 100 na naman po yan. At pag nagpa-print pa? Another pa. So, sa amin, libre. Libre po. Okay, so kunwari po, direct hire kayo na applicant, of course, number 1 requirement is follow verified contract. Meron ba tayong mas klaro dyan, Sir Daniel? Yan, medyo yan lang muna, overview lang muna. So pag nakagawa na po kayo ng application within the e-registration application para sa direct hire,
na registration form, kumbaga, or application form, ay yan po yung nakikita niyo pong may check o may blue at red naman sa kaliwa. Yan po yung mga list of documents or checklist of documents that you need to upload. Okay? So, ang ina-allow lang po nila na upload ay yung JPEG or image o saka PDF. But of course, lalo na sa kontrata, maraming po pages yun, hindi po yan makuha sa isang picture, So, kailangan niyo po na PDF. At may nakalagay lang po dyan na kailangan maliit lang po yung memory ng inyong i-upload kasi 5 MB lang at saka 2 MB. 5 MB sa PDF, 2 MB lang sa images. Okay? So, simula po tayo sa taas, mag-upload kayo ulit ng passport image. Okay? Again, either JPEG po yan o PDF na tanggap po nila. Sunod po ay yung valid work visa. Okay. Work permit o visa. Okay. Valid work visa or permit. Again, ang visa po ay galing sa yan po ay task po ng employer yan, no? Again, wala kayong agency doon sa abroad, wala rin kayong agency dito. So si employer ang magsasubmit ng visa doon sa MWO natin o sa polo natin. And then re-release naman yung country ng employer ay mag-i-issue po ng visa kay OFW at i-release po yan sa pamamagitan ng embassy, no? Ng embassy nila dito sa Pilipinas. Or ipapadala kay OFW mismo, no? So yan po, visa, kailangan valid, at least 3 months nakalagay doon na expiration para makaalis pa kayo bago mag-expire, no? Employment contract, okay? Again, pinaka-basic po ito, no? Pero pinaka-importante kasi without the contract, hindi po talaga aandar ang inyong registration. Again, klaruhin ko po, verified contract. Pag sinabing verified contract po, yung employer nyo, direct hire employer ninyo, ay nag-submit ng kontrata doon sa ating polo o MWO. At yan po ay na-evaluate na ng evaluator doon. At tatakad po yan ng selyo ng Pilipinas. Okay? And then it will be, magkakaroon po yan ng cover letter. Na ang tawag po natin dyan ay MWO endorsement. Okay? Or polo endorsement letter. Okay, of course, may fee po yung babayaran ng inyong employer, kaya may resibo po doon kasama yan. So, pag ako po yung pinakitaan nyo ng contract na pinadala sa inyo directly ng inyong employer, wala namang tatak ng MWO, hindi po natin yan considered valid. Hindi po natin pwede ma-upload yan. For your benefit lang po yan. For your benefit. Or sometimes, we have what we call offer letter. Yung offer letter is parang contract na rin yan, parang pinapasilip ka. Parang job offer po. Job offer, pinapasilip kayo OFW kung agree siya doon before it will be made into a contract. Okay? So, kasama din po yan dyan sa other documents na isasubmit nyo. Masunod po yan ay polo endorsement. Yan po yung nabanggit na. And contract, verified contract muna. And then company profile. Okay. So there are two kinds of employers, yung individual na employer o kaya company. So either or lang naman yan, no? Hinihingi yung profile or ID ni employer. Okay? Kung ito ay business company or ito ay company, corporation, company profile. No? As simple as kung nasa website po ang company na yan, kunin mo lang po yung website niya, yung cover niya, na doon naka-indicate yung telephone number, address, and list of officers ng kumpanya. Okay? Yung iba, nanggarado, iba yung employer, magagaling na naman, talagang sinasabit nila binibigyan nila ng kopya si OFW ng tinatawag na business license, no? And then, yung kanilang license number doon, no? Sa bansa nila, pinapadala kay OFW. So, again, company profile, business license, and together with a number yan, may specific number. Parang dito sa Pilipinas, may DTI number tayo.
And then, of course, Polo or MW endorsement letter. Again, huwag kayo mag-worry kasi kung may verified contract, meron talaga yung covering letter. No? Polo endorsement letter. Additional country-specific requirements ay yan po ay meron pa pong isang dyan na space, ng LMO ang tawag, lalo na sa professional. Yan po ay ilagyan nyo lang po ng laman yan kung yung bansang pupuntahan nyo ay merong country-specific requirement ang ating gobyerno. Okay? O kaya yung pupuntahan mo rin, in my experience, ang meron lang po actually additional country-specific requirements na encounter ko is papuntang Canada. Kasi yung Canada ay meron pa yan labor agreement, labor LMO, labor management, tawag nila, na kailangan parang bago makakuha ng worker doon, ay alam ng labor union nila doon. Okay? So, yun po, So, pwede nyo skip yung ang additional country-specific requirements. Yung additional documents to support job application na panggit ko kanina, yung yung offer letter, o kaya yung contract mismo. Okay? O meron pa pong yung tinatawag na addendum to the contract. Nanggawa po yan sila ng addendum to the contract dahil po yung ating gobyerno ay naghihingi po ng tinatawag na contingency plan mula sa employer. For example, just in case there's a COVID, spread ng disease. No? So meron doon mga contingency. Paano pa uwiin si OFW? Anong kanyang mga benefits? May medical, paano, sino sasagot sa kanyang medical? May gagawin po dyan tawag dito, contingency plan, okay? Insurance, mga ganon. So, andyan po yan sa additional documents to support job application. Okay? And then, employer's ID, again, kung personal na employer, kung tao yung employer, the company, and then contract details. So, minsan, ulitin mo lang po yung contract, isama mo dyan. Although, pwede namang hindi na, basta may andun lang yung passport ID ng employer. And then, statement on how the worker secured his or her employment. Yung statement o affidavit po dati yung tawag po gagawa lang po kayo ng istorya, paano po ninyo na-encounter yung employer? Sino nag-refer sa inyo? Kasi by the way, most direct hires na employment, nangyayari po yan dahil may Pinoy po doon sa abroad na nagustuhan ang trabaho ni employer na foreigner at sabi ng foreigner, gusto ko magkumuha pa ng isang Pilipino pa. Okay? So malamang actually kamag-anak din, So si kamag-anak, siyempre yung priority na si kamag-anak din kukunin niya. So gagawa ka ng statement, ako po ni-refer ni ganito. Either your auntie or lola or brother or of course even a friend. Ni-refer pa ako ng friend ko to work in this employer. Yan. So kaya po inihingi ko po na ako po i-consider nyo na direct hire. So yan lang po, na short statement, Tagalog or English, tinatanggap po ng BMW. Dati po, ay kailangan po ito may notary, notaryo. So, ibig sabihin, dagdag gastos po, notaryo po, ay ang average po is 150 300 pesos. Minsan na iba po kasi yung, usually 3 copies po yung notary. So, 100 pesos per page po yan. So, magiging 300. Okay? Kung makakita po kayo mas mura o baka mag-anak yung lawyer na nag-notarize, mas maganda, makakatipid kayo. Okay? Pero ang good news po ngayon ay nag-revise na po sila ng guidelines, ang Direct Hires Division, at sila po ay hindi na po kailangan. Pirma nyo na lang po kailangan, hindi na po kailangan notarize. Okay. Okay. Sige, pakita natin yan. Okay, so yan po example ng application details. Okay, makikita niyo po yung mga visa number nyo, visa expiry na kanyang ilalagay. Ngayon, sa status po, nakita niyo below, left side, status, ay yan po yung nag-iiba.
as you go through the process. Ano? Dito, Pastor, nakalagay completed. Ibig Oh, sabihin po medyo dito ay... natapos na kasi sa kanan na yung UEC na eh. Mm-mm. Wala po kayo makikita ang UEC niyan pag nagsisimula pa lang kayo. Ang makikita niyo po lang ay application details and then instruction by the evaluator. Okay, tingnan niyo po yung gitna, ano, action taken, yan po yung mga comment ng evaluator. No? Although there's another term na that they're using now, assessor na lang ata. No? Kasi yung evaluation daw ay dapat sa abroad ginagawa sa polo natin. Okay? So, i-take note nyo palagi doon yung comment ng evaluator or assessor kasi po yan, ilalagay niyo po dyan kung anong kulang, kung hindi niya mabasa ang inyong in-upload, mali po ang inyong in-upload, katulad ako, nagkakamali din minsan, ay lalabas po dyan yung kanyang comment. Okay? O maghihingi po siya ng ibang additional requirements. Okay? So, again, on the left side, down below, the status, check on that. Kasi pag nagsisimula pa lang kayo po doon, ang nakalagay po dyan ay makikita nyo ay for assignment. And then, papalit po yan ng status na for evaluation. Actually, nagsisimula sa for submission. Ano? And then, for assignment, ibig sabihin i-assign sa isang evaluator. And then, for evaluation, ina-evaluate na. Okay? And then next po ay for approval. Pag nakita niyo po yan na for approval, pwede na po kayo mag-PDOS. Okay? I don't know if we have time. Clarify ko po lang, yung direct hire po ng mga applicants ay dadaan po kayo sa tinatawag na phase 1 and phase 2 of your application process. Ang phase 1 po yung mapagsasabit po ng mga kontrata, etc. Yung galing sa employer at yung galing sa inyo. Ang phase 2 po ay consist po of PDOS, payos, medical, at saka insurance na isasubmit ninyo. Okay? Pero to get to phase 2 from phase 1, you need to go through PDOS. Okay? At ang authorized lang po na magbigay ng PDOS, lalo na dito sa Manila. And by the way po, pwede rin po kayo mag-i-registration sa inyong region as direct hire. Okay? Pipiliin nyo lang po doon sa checklist ng kung saan yung processing area. Okay? Of course, dito sa Manila, ay nasanay na po tayo na diretso na dito sa PUA o DMW. Kaya pinipili po namin ay Mandaluyong, Ortigas. Kung kayo po ay nasa region, like sa Iloilo, ay doon kayo sa Iloilo, ang check nyo po na area ng application. Okay? So, sila po magpa-process yan. Makikita niyo pa rin ang response ng katulad ng ganyan. Okay? So, sabi ko nga, magpipidos kayo. So, kung sa probinsya kayo nagsimula ng inyong registration, doon kayo sa probinsya magpipidos. Kung dito sa Manila, dito sa DMW sa Ortigas, kayo magpipidos. Doon po sa second floor, OWA, nakalagay OWA, direct hires. OWA lang po ang nabibigay ng PDOS sa mga direct hires. Okay? Of course, may OWA din na para sa mga agency hired, pero pinapadaan po yan sa mga agency, ang bibigay ng PDOS. Pero ang direct hire, dahil walang agency, diretso siya sa OWA, doon siya mag-PDOS. May option po kayo, PDOS na face-to-face o PDOS na online. Anong kaibahan ng dalawa? Pag nag-face-to-face po kayo, pagkatapos ng at least 2 or 3 hours of seminar, kasi PDOS nga, pre-department orientation seminar, ay i-issue kagad sa inyo yung inyong certificate, which you need to upload sa second phase ng inyong registration. Pag kayo naman po nag-online, it will take you 2 to 3 days to receive your physical certificate, but a copy will be given to you at the next day ng iyong online PDOS. Online, soft copy. A soft copy will be given. Pwede rin niya po i-upload yan. Ayan. At yung last slide natin, direct hires. Yan. Na-cover na natin ito. Natin. Ayan.
Nako, Pastor Dennis, maraming salamat sa lahat ng information. Sana po nakuha ninyo yung mga step-by-step, napaka-detalyado po nito. Maaari niyo pong balikan ang video ng episode na ito sa aming Facebook page sa Global Filipino Movement Foundation Inc. upang sa mga aplikante po natin or sa mga OFWs po na kailangan pong gawin ang proseso na ito, or if you want to check the status of your e-registration, you can just check the replay po nitong episode na ito. But for now, we will take a short break. Later on, i-discuss po natin, i-cover po natin yung mga iba pa pong natitirang mga serbisyo na maaaring ma-avail ng ating mga minamahal na OFWs. Katulad nga po na nabanggit kanina ni Sir Dennis, ito pong mga nabanggit kaninang services like yung e-registration, info sheet o yung online appointment, ilan pa po sa mga online services po na ating ginagawa. Mga kababayani, ang lahat po ng ito kapag sa labas po, sa mga computer shop natin ginawa o dun sa mga ilang establishments po na nag-o-offer, ito po ay may bayad. But sa GFM, sa ating pong foundation, ang lahat po ng ito ay ino-offer po natin ng libre sa ating pong mga kababayang OFWs. Everything is free. Pag may naningil po sa inyo, nako, baka hindi po kayo baka nasa maling pinto po ang napasok. Maling floor. Ayan. So again po, kami po ay matatagpuan ninyo sa 10th floor, State Center 2 building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City, katabi lamang po ng DMW office. So ilang hakbang lang to kung kayo po ay nasa DMW, lipat lang po ng building, kapitbahay lang po kami ng DMW. Sa ating po pagbabalik, malalaman nyo pa ang ilan pa sa mga libreng serbisyo ng GFM para sa mga minamahal nating OFWs and their families. So please stay tuned, wag po kayong maalis. Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep-hep, bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito at baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro, ang mag-abroad, tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Filipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot. Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo. Magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang,
Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang 4 na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba na harapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? Kasama kang palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag ipakinabang siya dito. Ang ating oras ay 4:37 PM. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa programang On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. At sa huling bahagi ng ating programa ay magbibigay po tayo ng ilan pa sa mga information at yung sample po no, ng ating pong e-registration na pinag-uusapan po natin kanina. Ito po yung mga libreng serbisyo na ino-offer ng ating organization o ng ating foundation, ng Global Filipino Movement, sa ating pong mga minamahal na OFW. Since ito pong online registration or online services, no, in general, ito po ay isa sa kadalasan
assistance na hinihingi po ng ating mga OFWs. Kasama pa rin natin si Pastor Dennis Diamante. Siya po ang ating officer under the Government Partnership Department na kadalasan pong nakakasalamuha ng ating mga OFWs sa DMW office, maging dito po sa aming opisina dahil siya po ang ating nasa front line. Pastor Dennis, ano po yung mga iba pang information na kailangan nating ipaalam sa ating mga OFWs? Muna, ito po yung sample ng resume, no, na printed. May print ninyo pag natapos nyo i-fill out po yung inyong profile. May picture ninyo at saka yung passport. So ito po yung lalabas na inyong resume. Usually po ay kung mapagkasya natin sa 2 pages ay ginagawa po natin. Masyado maliit naman kung 1 page. Masyado naman marami kung 3 pages. So nandito po sa second page, magpipirma po kayo diyan. So parang resume talaga. Pipirma kayo sa last page ng inyong sa taas ng inyong pangalan. So ito po ang i-submit ninyo sa agency. At minsan din po, hinahanap din po ito sa airport. Bagamat hindi kailangan kasi ito naman po yung sa airport, na magpapakita ito naman po yung digit kayo ng OFW, hindi kayo ma-upload, yung OEC. Ito po yung bunga ng processing nyo, ng pagpapagal nyo ng pag-upload at pag-comply sa requirements ng ating government, particularly DMW government direct hires, direct hires division. So, issuean po kayo online again, through your e-registration. May makikita ko yung pipindutin kanina, pinakita natin yan kanina, na tapos na kayo mag-PDOS, tapos na kayo sa phase 1, sa phase 2, nagbayad na kayo ng processing fee, ay issuean po kayo ng OEC dahil na-comply nyo na po ang lahat ng inyong requirements. At ang tawag po na dito ay clearance din po sa iba kasi minsan nagtatanong po sila, may OEC na po ako, ano po yung POA clearance o DMW clearance? Ito na po yun. Ito na po yun. So ito po yung OEC nyo. Mas maigi po mag-print din kayo ng at least 2 or 3 copies para may kopya kayo kasi yung isa pong kopya ay hingin doon sa airport. At ito rin po ang magbibigay sa inyo ng exemption sa airport fee, dito kailangan ipakita niyo po to yung inyong OEC. Ngayon, pag wala po kayo nito, kahit na may plane ticket kayo, kahit na may kontrata kayo, kahit na may visa kayo, may work visa kayo, ay maaari po kayo ma-upload doon sa airport, which hindi pwedeng maiwan. Isa sa pinakamahalagang dokumento na kailangan po ninyong dalhin. Ayan. Anything else na gusto po ninyong ibilin, Pastor Dennis? Speaking of point kasi kanina, you talk about processing fee, Fees, yes. Okay. So, ang tanong, mura ho ba mag-abroad? Mura ho ba kung agency? Mura ho ba kung direct hire? Okay? Wala pong pagkakalayo. Ang term po palagi dito is para po makapagtrabaho abroad, mamumuhunan po kayo. Minsan, kung mabait ang employer, halos lahat covered ng employer, sagot ng employer. O kaya ni tita o tito o kapatid doon sa abroad. Pero kung wala ho ganon, walang backup, ay kayo po ay mamumuhunan. Ang processing fee po sa direct hire is $100. So, kayo na po mag-compute sa pesos, plus $25 or OWA membership, which is about 1.3 or 1.4, depende sa exchange rate. Okay? So matotal po, an average of 7,000 plus 7,003 or plus ang inyong babayaran. Labas pa ho dito yung mga insurance niyo, insurance niyo. Pero bigyan ko rin pa kayo ng hint, baka kasi mapadpad kayo sa isang insurance na masyadong mahal o kaya hindi naman accredited ng ating gobyerno. There are only 7 insurance providers po na accredited ng gobyerno natin for employment abroad or lalo na direct hires, At ang average po na insurance minsan ay good for 1 year, minsan 2 years,
Mas mahal siyempre yung 2 years, but the average is 1 $30. year. Okay? $30. And usually that is only for 1 year coverage. Ito po ang tinatawag na OFW insurance. Hindi basta-basta insurance, no? Hindi po pwede mo market o punta lang kahit saan insurance na kilala ninyo o nakita niyo po sa online, ano? Kailangan specific OFW insurance which includes repatriation, all kinds of repatriation. Yes. Actually, na-cover po namin ito last Yeah. week, no? Yeah, Yung coverage. So, good thing po na na-mention ninyo yan, Pastor And Dennis. COVID also coverage. Okay. So sa expense side, yan po yung harapin ninyo. Okay? Ang medical naman po, alam natin its average is 1.5 to 3.5 hanggang 5 po. Warning po sa inyo, ano? Kasi may na-scam na po akong kliyente sa direct hire na napunta po siya sa isang laboratory na siningil po siya ng 12,000. Nang tinignan niya po ay pati po yung kanyang mata ay tinignan na hindi naman po required ng ating gobyerno. Basic lang po na OFW medical examination. Okay? Or employment. Na tawag po dyan ay medical examination for employment na kailangan ng gagaling sa isang DOH accredited na hospital or laboratory. No? So yan lang po, no? Pag kayo po umabot ng gastos ng 12,000 ay na-scam na po kayo. Nabudit na po kayo. Kasi naglagay po sila ng extra expenses. Total examination, mula ulo hanggang paa. So talo niyo pa yung fan. Yung executive check-up. Ayun. Nako, sigurado kung kayo ay information overload, pero napakaganda po nitong ating pong mga na-cover, no, na information ngayong hapon. Katulad nga po ng aking sinabi kaninang simula ng ating programa. Ito ay punong-puno ng informasyon, instructions, inspiration. Ano? Speaking of inspiration, kanina po ay ilang beses na naming inulit na ang mga serbisyong ino-offer po ng Global Filipino Movement para sa ating mga OFWs. Lahat po ito ay libre. Yung mga fees po na nabanggit kanina ni Pastor Dennis ay outside the services, government expense. Kasi po yung government po ang magsiserve as your agency. Kaya doon po kayo magbabayad ng processing fee. Yes. So sa GFM, to clarify po, wala po kayong babayaran sa mga serbisyo po namin ino-offer. And even nga po yung inyong pananghalian ay sagot na namin. No? Hindi man po ganun kagarbo ang ating mga ino-offer. Halal po ito. Safe po sa lahat po ng ating mga kababayan. Ay, dadagdagan ko, Ma'am Gian. Yes po. Ito pong cool project namin po ay hindi po namin ito dinisenyo para lang po dito sa amin sa GFM. Tina-challenge po namin ang aming mga partners on the ground, especially churches in regions. You can imitate or duplicate our cool program kasi andun po sa inyong lugar ang mga OFWs at pareho din po mga pangailangan nila. Kaya matutuwa po kami kung meron pong cool project o cool program sa mga churches or regions because narinig niyo po ito or whatever. Magtulungan po tayo. Contact us and we will guide you on how to start a cool program. Yan. At ang mga numbers po nakikita ninyo sa inyong screen, ayan po ang mga numbers na maaari ninyong tawagan. If you have any inquiries or clarification patungkol po sa cool program at iba't iba pa pong mga serbisyo na ino-offer po ng Global Filipino Movement. At katulad po ng challenge ni Pastor Dennis kanina, this program or this episode, no? Ito pong information na ating ibinigay ay mag-serve din po na challenge lalo na po sa mga churches, no, sa ating pong mga communities. At kung ikaw ay na-inspire, no, dito sa ginagawa po ng aming organization, if you feel like supporting us, maaari rin po, nako, malaking bagay po yan upang ma-reach out natin ang ating mga kababayang OFWs, kanilang mga pamilya. Nako, baka ito na yung sign. Hindi, ito na yung time para kayo po ay makapag-umpisa rin ng OFW ministry sa inyo pong mga churches at inyong communities. And speaking of which, nasabi nga po natin, Pastor Dennis, na we want to inspire our listeners and our viewers. At maraming salamat dahil hanggang ngayon ay kayo nakatutok, sinamahan ninyo kami. Ang oras natin ay 4:47 p.m. At sa ating pagtatapos, let me share with you an inspiring word from the scripture. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa
Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Sa Tagalog, sabi po dito ay, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sa mga bagay po na ating napag-usapan ngayong hapon, tinalakay natin ang ilang sa mga tulong or assistance na ibinibigay ng Global Filipino Movement sa ating mga minamahal na OFWs. Lahat po ng itong serbisyo na ito ay libre. Maaaring iba po sa inyo ay magtanong, bakit ito libre? Paano nila ito ginagawa? What's in it for them, no? Na gawin ito ng libre? Hindi ba sila nalulugi sa nila kinukuha kanilang mga resources? Alam niyo po mga kababayani, siguro po ay minsan na tumakbo na rin po yan sa aming mga isipan. Pero isa po sa motivation at inspiration namin para gawin ang mga bagay na ito ay kami po ay recipient din po ng biyaya ng Panginoon. Kaya po kami po dito sa Global Filipino Movement, hindi po naghahanap ng anumang kapalit. Minsan po ay hindi madali ang aming trabaho, nakakapagod. Marami rin po tayong, at alam niyo po ba na heartbreaking din po na makarinig ng mga kwento ng mga OFWs po natin na hindi pinalad sa abroad. At kaya po sila nangangailangan din po ng tulong sa mga simpleng paraan katulad po ng libreng serbisyo na aming ibinibigay, ay kahit paano makapagbigay po ito sa kanila ng kaunting tulong, ng ngiti, kaginhawaan. At ang lahat po ng ito ay ginagawa po namin para sa ikararangal din po ng ating Diyos. At ito po ang isa sa talagang main motivation ng Global Filipino Movement to serve the OFWs and their families. Ang COOL program ay isa lamang po sa napakaraming programa na amin pong ginagawa. Sa tulong at biyaya ng Diyos, ito po ay naibibigay po natin na libreng serbisyo dahil batid po namin, no, na hindi ganon kadali ang inyong mga sakripisyo. Kanina po nabanggit ni Pastor Dennis na ang laki po ng gastos sa pag-apply ng mga OFW. Bago pa man po ninyo kitain yung sweldo na maaaring naging motivation ninyo kung bakit gusto ninyo mag-abroad, malaking pera po ang inyong inilalabas. At ang iba po ay wala pa pong kasiguraduhan. Ngunit sa mga simpleng paraan, katulad po ng COOL program na ino-offer ng Global Filipino Movement. Hindi pa nga po namin nabanggit ang mga paralegal services, repatriation assistance, at yung iba pa pong programa na ginagawa ng GFM. Lahat po ng ito nawa ay makapagbigay po ng inspirasyon sa ating pong mga churches, mga communities, and even po mga local government po na mainam po na magkaroon din po ng OFW ministry or mga programa para po sa ating mga kababayan. At nawa ay maibigay po natin yung tulong na kaya natin ibigay sa kanila at motivated po tayo ng pag-ibig ng Diyos. At lahat po ng ito ay gawin natin hindi po para sa anumang bagay na ating makukuha in return, but instead gawin po natin ito ng buong puso na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ang isa pong bagay na ginagawa ng isang tao kapag sinamahan ito ng puso, sinamahan ito ng pag-ibig, ito po talaga yung may sense of satisfaction, meaningful, no? We don't only give them, don't only just serve, but we serve with love. Pastor Dennis, baka meron po kayo gustong i-add? Tama po yan, Ma'am Gian. At definitely ang Panginoong Hesus ang aming motivation. Bakit namin ginagawa ito? At makakasa kayo na habang ginagawa namin ng mga online services ninyo, ay sinasamahan namin ng prayer o nagpipray namin talaga mismo si OFW. At sa pamagitan nito ay na-inspired din po kami sa mga buhay ng mga OFW. Again, nawa sa pagpunta niyo dito sa amin, napagawin lang aming services, mandaman niyo ang pag-ibig ng Diyos. At since yun po ang aming motivation, Pastor Dennis, would you like to grace us with a word of prayer to also encourage our viewers and listeners na ang lahat ng bagay po na ating mga ginagawa, serbisyo man yan or anumang paglilingkod, nawa ang pag-ibig ng Diyos ang magtulak sa atin na gawin ito at nang sa ganon tayo rin po ay makadama ng tunay na kasiyahan sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat na sa pamagitan ng practical na pagtulong sa kapwa, particularly the OFWs,
sa kanilang mga pangailangan tulad ng online services ay madama din po nila na may Diyos nga na buhay. At minsan ito po ay ginagamit po rin parang maging tulay para maka-avail din po sila ng ibang services dahil meron po pala silang dinadala tulad ng problema sa trabaho, problemang legal o problemang psychological, Panginoon, at maging mga family matters, Panginoon, ay sa pamagitan ng aming interaction ay nakaka-minister kami. Panginoon, dalangin ko na ang bawat OFW na makarinig ng mensaheng ito ay makapag-isip din na may Diyos palang buhay, totoo. At dalangin ko na dadalhin nila itong panapatayan nito sa Diyos maging sa kanilang pagtatrabaho sa abroad. Again, ikaw din po ang aming saklolo, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming provider, ikaw ang aming depensa, ikaw ang aming hustisya. Yes. At lahat po yan ay nangyayari sa buhay ng OFW. Ay nawa maging totoo kayo at madama nila ang pagiging makapangyarihan ng Panginoon. Ikaw ay isang Diyos na very personal at humihipo sa bawat isa at nag-minister sa bawat isa. Palayo po kami, 10 ng mga pamilya din ng mga OFW. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Dennis, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. At nawa, hindi pa ito ang huli. Napakarami namin natutunan ngayong hapon na ito at kami po ay talagang na-inspire. Ayan, maraming salamat mga kababayani sa pagsama sa amin sa 2 oras ng makabuluhang talakayan patungkol sa mga maaksyong kaganapan sa buhay ng ating mga OFWs. Ito pa rin po ang programang On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. Muli po ang inyong lingkod, Gian Hamad, sa ngalan po ni Pastor Rene Bunsoy. Pastor, magpagaling ka. Get well soon. We'll see you soon, Pastor. At sa lahat po ng ating mga kababayani na tumutok, sumubaybay sa ating programa. Again, maraming salamat po. At katulad po ng lagi naming paalala, kababayani, tandaan mong palagi, mahal ka ng Diyos. God bless you po. Maraming salamat po and see you next Friday. Bless everyone. God bless. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migration and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations.